Good morning guys. Pasensya na kayo, kagigising ko lang. Pumunta ako sa baba, pumunta ako sa locker kasi doon nilalagay yung mga bills namin. I-share ko sa inyo kung magkano yung binabayaran namin every month dito sa Course Russia. At na-compute ko na to. At ang mura talaga. Pero ewan ko lang sa Moscow kasi doon yung pinaka-city. Alam nyo naman, pag city, mahal lahat. So, isi-share ko sa inyo yung monthly bill namin. Gaya nito, sa garbage at saka water namin. Pinag-isa nila sa isang papel. Pero kung gusto mong bayaran yan, yung i-scan mo. Kasi yung pagbabayad dito, mostly kasi online na. So, yung aming garbage ay 105.72 rubles. So, sa natin, pera natin, yan ay 62.47 pesos. Samantalang yung aming water bill ay 784.73 rubles. So, yun ay 466.84 sa pera natin. Sa Pinas, wala kaming binabayaran nito kasi nag-iigib lang kami sa poso yung yung sa tubig namin. Alam niyo naman, pag sa probinsya, ganun talaga. At sa naman, sa electric namin, ang binabayaran namin dito is 146.36 rubles. So, yan ay 87.07 pesos. O, diba? Ang mura. Samantalang sa Pinas, binabayaran namin sa electric namin 3,000 plus a month. Wala pang aircon yun. At sa wifi naman namin ay 50 rubles. Ayan, 50 rubles. So, sa Pinas, 29.75 sa pera natin. Ang binabayaran namin sa Pinas na na wifi or internet namin is 1.5 a month. So, napakalaki ng diferensya, 29 pesos. At sa naman, sa heater namin yun, pag winter, kailangan talaga may heater. Tapos, yung kasama na rin dito yung namin, sa gas namin sa pagluluto. So, sa sa rubles, 2,713. At sa naman, sa Philippine money is 1,614 pesos. Which is mura pa rin. Kasi nga kasama yung heater. Ngayon, yung yung sa gas naman sa atin, 900 plus. Sa pagkakaalam ko. Ewan ko lang kung nagmahal na naman. Alam niyo naman sa Pilipinas, pamahal ng palamahal ang bilihin. At nagbabayad naman yung asawa ko ng tax dito sa bahay namin is 1,143 rubles. Sa Philippine money is 679.99. So, pagkakaalam ko, pagkakatanda ko yung tax namin sa bahay sa Pinas is 700 plus. Yun yung monthly. Tapos, meron din ditong building maintenance. Yan is 958.6. Yung building maintenance naman po, halimbawa may nasira dito sa building, yan, may mag-aayos. Let's say na nabasag yung salamin sa labas, sa may hallway, bintana sa hallway, o kaya nasira yung heater or nasira yung yung water,
Ang tawag doon, yung tubo ng tubig. Yun may mag-aayos. At doon nila kinukuha yung yung binabayad. Kaso, ang disadvantage lang nito, magamit mo o hindi, magbabayad ka pa rin. Pero at least, 570 lang naman. Nung kinompute ko lahat ng bills namin sa buong buwan is 3,565.39, which is mura pa rin. Kasi itong bills namin ng buong buwan dito sa Russia, halos bills namin yan sa electric sa Pinas. O diba? Ang mahal. Laki ng diferensya. Sa Pinas kasi ang mahal ng bilihin, pero yung sahod napakamura talaga. Ako nung nagtatrabaho ako as a call center agent sa Clark, medyo malaki na yung sahod, yung kinikita ko doon. Hindi pa ako nag-overtime. Na siya, siguro nasa 17,000 or 16,000 a month yung kinikita ko doon. At mag-isa ko lang. Kinukulang pa yun. What if pa kaya kung marami kang anak? May pinapaaral ka, di ba? Sana lang dumating yung panahon na kahit na hindi na bumaba yung mga bilihin, basta yung sahod tumaas sa Pinas. Siguro naman makakasurvive na yung mga may pamilya. Yun lang, sinare ko lang yung buhay namin dito, kung gaano kamura yung mga bills namin, at tsaka mura pala dito yung bilihin ng pag bumili ka ng pagkain, napakamura. Pero ang disadvantage lang dito, guys, sa mga gamit, yun lang ang mahal. Kinumpare ko sa yung mga gamit sa Pinas, mas mura pa rin sa Pinas yung gamit natin. Pero at least dito, 'di ba? Mataas yung sahod. Hindi gaya sa Pinas, ay naku. Taas ng bilihin, ang rate ng sahod. Nakakalungkot lang talaga. Yun lang. Salamat.